Yo mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin, no? Magandang pag-usapan po ito mga kaboses. Dahil po, ang dating nasa drugs watch list po ni former President Rodrigo Roa Duterte, no? Ay ngayon po ay isa na pong na-appoint mga kaboses bilang special advisor ni House Speaker Martin Romualdez, mga kaboses. At ito po ang tatalakayin natin ngayong araw. Magbibigay po tayo ng reaksyon at mga analysis nito mga kaboses. Kung unang-una, titingnan natin, napaka-importante na titingnan natin yung background mga kaboses, lalo na sa role din po ng isa pong advisor ng House Speaker, mga kaboses. Lalo na po nakasalalay din po dito ang ating bayang Pilipinas. Tatalakayin natin mga kaboses yung mga issue, no? Ano nga ba ang mga kinakaharap pa ni Jed Patrick Mabilog, mga kaboses, ang dati pong mayor ng Iloilo City. Ano po, mga kaboses? So, welcome dito sa ating YouTube channel. At ito po ang Standpoint Analysis. Ako po yung makakasama, mga kaboses. Ito po si Kaboses Wins. Alright. Babasahin po natin, mga kaboses, ito pong post mula po sa Daily Guardian, no? Former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog has been designated as a special advisor to House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. His appointment was confirmed in a memorandum issued by House Secretary General Reginald Velasco dated May 1, 2025 and shared with the media on Saturday, mga kabos, May 10. Ang tagal na pala nito, no? Noon pang May 1, mga kabos, yung issue ng appointment kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, mga kaboses, no? Para maging special advisor ni House Speaker Martin Romualdez. So, no, nitong May 10 lang, mga kaboses, no? Pinaalam sa mga media. Mabilog's new role was also announced during the campaign rally of Team Sulong Gugma, where he serves as the party's campaign manager, mga kaboses. Now, reaction po tayo, mga kaboses. Unang-una po, balikan po natin, no? Background check po natin. Ito pong si former Mayor Mabilog, mga kaboses. Si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog po, mga kaboses, ay humaharap po yan, no? Noon ng iba't ibang kontrobersya, mga kaboses, no? Sa panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Isa na po dyan, no? Noong 2017, ito pong si Mabilog, mga kaboses, yun po yung time kung kailan, mga kaboses, na-dismiss siya, no? Sa bilang pagiging mayor o dismissed from office, mga kaboses. Ayon po yan sa hatol ng Office of the Ombudsman, no? Bakit? After po na nakitang guilty, mga kaboses, sa serious dishonesty due to unexplained wealth, unexplained wealth, mga kaboses, amounting over 8.9 million pesos between 2012 and 2013, mga kaboses. Questionable kung bakit meron siyang ganong kalaking halaga, mga kaboses, ng wealth, no? Unexplained. Ibig sabihin po, sa pagdaan po, mga kaboses, ng mga proseso ng pagtatanong, hindi po masagot-sagot kung bakit meron siyang ganito na wealth, mga kabos, o kayamanan, no? 8.9 million pesos mula 2012 hanggang 2013. So, this decision was upheld by the Supreme Court in 2019, mga kaboses, leading to his perpetual disqualification from holding public office and forfeiture of retirement benefits, mga kabos. Marami po yung nawala sa kanya. Additionally, mga kaboses, noon pong 2018, ang ombudsman, dinismiss na naman po siya for a second time. But this time, mga kaboses, no, ang kanyang involvement na naman po, ang anomalya, mga kaboses, sa towing service deal with a private company, mga kaboses, na aligasyong pagmamay-ari niya, mga kaboses, noong 2015, no? He was found guilty, mga kaboses, sa grave misconduct
serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service, mga kaboses. So yan po yung mga cases, no? During the time, administrasyon po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. Marami pong aligasyon laban kay Mabilog ang dumaan sa kanya, mga kabos, at na-dismiss po siya sa opisina. Ano po? Na-dismiss po siya sa kanyang pagka-alkalde ng Iloilo City, mga kaboses. At ito po yung pinakamabigat pa, mga kaboses, na aligasyon, no, sa kanya, dahil noong August 2016, sa time ni President Rodrigo Roa Duterte, isinapubliko po ito ang akusasyon po laban po kay Mabilog na ito raw po ay isa pong major drug protector. Ano po? Na kung saan naging mitsa, mga kaboses, na mailagay siya sa kasi noon si former President Rodrigo Roa Duterte meron siya tinatawag na narco list, ano po, na pinapakita po sa publiko, at kasali po diyon si Mabilog, mga kaboses. At si Mabilog po ay patuloy pong dine-deny ang aligasyon na ho iyan. Sino ba naman pong hindi magdi-deny, di ba, mga kaboses? Talagang magdi-deny ka talaga na magdi-deny, no, sa mga aligasyon na ito, mga kaboses. Stating, ano po, that no drug-related cases were filed against him, mga kaboses, no? At patuloy raw din po siya sa anti-drug campaigns during sa kanyang time sa pagiging mayor, mga kaboses, sa Iloilo, no? Kaya po, mga kaboses, ang nangyari, di syempre, nung panahon na yon, mga kaboses, kapag isinapubliko ka ni former President Rodrigo Roa Duterte, talagang matatakot ka, no? Talagang kakabahan ka kasi si former President Rodrigo Roa Duterte, nakatuon po ang kanyang programa doon po sa pagpuksa po ng illegal na droga, ano po, dito sa bansa natin. Malaman naman po natin kung gaano kagrabe ang droga dito sa ating bansa, mga kaboses, no? At dahil raw po, mga kaboses, nahaharap na ito ng threat, lalo na po sa kanyang pamilya, si Mabilog po, mga kaboses, ay umalis sa bansa noong August 2017, mga kaboses, at kumuha po ng asylum doon po sa United States. At bumalik po siya sa Pilipinas noong September 2024 para linisin po ang kanyang pangalan na nahaharap po sa mga graft charges. Ano po? During the time na po yan, 2024, time na po yan ni President Bongbong Marcos Jr. Upon his return, mga kaboses, nakapagpiansa po ito para po sa kanyang mga pending na mga kaso. Time na po yan ni President Bongbong Marcos Jr. Now, ito pong executive clemency. Noong January po, mga kaboses, nitong taon na ito, no, 2025, si Presidente Marcos Jr. po granted Mabilog executive clemency, no, na tanggalin, no, yung mga administrative penalty po, mga kaboses, na ipinataw ng ombudsman. Ibig sabihin po, mga kaboses, pwede na po siyang makabalik, no, sa opisina ng gobyerno dahil po sa ibinigay na pardon ni President Bongbong Marcos Jr. noong Enero, mga kaboses. Kasi po, ang desisyon ay nakabase po na ito raw pong si Mabilog ay meron pong long-standing commitment to good governance at mga awards and recognition po na natatanggap nung siya pa po ay mayor ng Iloilo City, mga kaboses, no? Yun po yung naging mga basis kung bakit yung desisyon na yun, mga kaboses, na ipardon si Mabilog, mga kaboses. At dito na po, no? From 2025 na napardon siya ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ngayong Mayo po, mga kaboses, no? Mayo 1, mga kaboses, at lumabas po sa media, Mayo 10 na po, mga kaboses, no? Ang kanyang appointment bilang special advisor ni House Speaker Martin Romualdez. So ito ngayon, mga kaboses, yung atin pong isa sa titatalakayin. Ano nga ba ang role ng isang House Speaker advisor, mga kaboses? Unang-una, yung policy advice, no? Tinutulungan niya ang speaker na mag-analyze ng batas, programa, mga government policies, at magbigay ng suhestyon at mga recommendations, mga kaboses, no? Example, kung ang advisor po, mga kaboses, may experience, gaya ni Mabilog, experience po bilang mayor, no, sa Iloilo City, ano po, pwede siyang makapagbigay ng advice
kung paano po mapapalakas yung mga polisiya, mga urban development sa mga local government. Ganyan po, mga kaboses, policy advice, no? Pangalawa po dyan ay strategic planning. Makakatulong po siya, mga kaboses, dapat yung tulungan ang House Speaker na magplano, no? Planning legislative priorities, mga kaboses, na naaayon po, mga kaboses, sa agenda ng administrasyon. Mga kaboses, ano po? At pangatlong role po ng advisor, magko-coordinate po yan doon sa mga lawmakers, ano po, sa mga LGUs, mga national agencies. Magiging tulay siya, magpapacilitate sa mga programa o mga deals, mga kaboses, ng ating gobyerno. No, ayan po yung isa sa kanyang role. Pangapat po na pwedeng gawin ng isa pong special advisor is yung special assignment. Minsan po, yung isang advisor ay binibigyan ng task ng speaker, mga kaboses, na siya yung mag-lead ng mga proyekto ng committee or research teams, mga kaboses, no? Specific national concerns, anti-drug campaign, disaster response, at mga health programs, mga ganyan. Example lang po yan, mga kaboses, no? Ng pwedeng gawin ng isa pong advisor o role po ng isang advisor ng House Speaker. Lalo na po yung in-advise niya is nandun po sa legislative body. O nandyan po sa legislatibo, mga kaboses, no? At ang panglima po ay yung political strategy ito. In some cases, mga kaboses, no, yung advisor nagbibigay ng political guidance, no? Tinutulungan ang speaker na na gumawa ng desisyon, mga kaboses, no, na magiging makakaapekto sa publiko. Ano po, mga kaboses? Public perceptions, alliances, or media messaging, mga kaboses, no? Pwede siya maka-advise ng mga ganon, no? So, if si Jed Mabilog naging na-appoint bilang advisor, his role would probably related, mga kaboses, to local governance or public policy. Ano po? Hindi po sa lawmaking directly, mga kaboses. Kasi, since yung experience na is yung pagiging mayor. Kayo po, mga kaboses, ano po yung reaction po ninyo regarding po sa ating tinalakay ngayon na issue, mga kaboses? Comment po kayo sa baba and please subscribe, like, and share po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaboses. Patuloy pong umaangat ang ating mga subscribers, patuloy pong umaangat ang mga nagtitiwala sa atin, mga kaboses. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Ito po si Kaboses Wins at kayo po'y nanonood sa Standpoint Analysis. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.